Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang sinapit na 16 na sakay ng isang rescue vehicle na sa kagustuhang makahanap ng shortcut ay dumaan sa spillway ng isang ilog sa Zamboanga del Norte. Ang rescue vehicle ang kinailangang sagipin matapos tangayin ng malakas na ragasan ng tubig. 4 na sakay nito ang patay, kabilang ang isang menor de edad. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kinakailangan gumamit ng payloader para maiahon mula sa Dapitan River ang isang rescue vehicle na nahulog nitong Lunes. Alas 3 ng hapon nang dumaan ito sa spillway ng ilog sa barangay El Paraiso, La Libertad, Zamboanga del Norte, habang may sakay ng 16 na miyembro ng isang religious organization. Pero sa lakas ng agos, tinangay ang sasakyan. Alas 6 ng gabi na naiahon ng payloader. Patay namang na-recover ang 4 sa mga sakay. Ang 37 anyos na kapitan ng isang barangay sa Dumingag, Zamboanga del Sur, ang 11 anyos niyang anak na lalaki at 2 babaeng kaanak. Sugatan naman at ginamot sa ospital ang 12 iba pa. Sa investigasyon ng kapulisan, galing ang mga biktima sa isang fellowship activity sa Calamba, Misamis Occidental at pauwi na sa bayan ng Dumingag. Ayon sa ilang residente, naghanap umano ng shortcut ang driver. Kato nga tayo, murag pauli na sila. Nanguta na sila nga ahang shortcut. So gituduan sila dito na padulong sa mutya. Makasunubo lang. Natagis sila sa baha. Baha ginakapas nila, sir. Siguro akala ng driver kaya lang. Nag-gamble siya na dumaan. According sa report na natanggap natin, na habang dumadaan siya sa spillway dahil sa lakas ng current, nahulog yung isang gulong niya sa spillway hanggang sa nahulog na nga, sir, yung buong sasakyan. Naanod sila. Sa ngayon, naiuwi na sa Dumingag ang mga bangkay at mga nakaligtas. Pero nasa kustodiya na rin ng PNP ang driver na sinisikap pang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV1 Mindanao. Nilinaw naman ng munisipyo ng Dumingag na may pahintulot nito ang pagpagamit sa rescue vehicle sa mga biktima. Kato si Kapitan, mo imidool diri nga moanyo. Mogamit sila to rescue vehicle kay motambong og fellowship, 2 days fellowship dito sa Calamba. Naipagtugo to, napto sila request letter legal ang pagbiyahe ato. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Tinarget na rin ng Iran ang isang airbase ng Amerika sa Qatar. Na-intercept man ang kanilang missile, nagdulot pa rin niya ng pangamba sa mga Pilipinong nakasaksi sa pag-atake. Itinanggi naman ng Iran na may ceasefire sila ng Israel, gaya ng inanunsyo ni US President Donald Trump. Nakatutok si JP Soriano. Ibinida ng Iranian State Television ang pagpapakawala ng Iran ng air missile para targetin ang Al Udeid US Air Base sa Qatar. Malabo-lalakaw ito pero na-intercept o tinira ng Qatar bago pa tumama sa Al Udeid Air Base, ang pinakamalaking military installation ng Amerika sa Middle East. Gayunman, may tila mga debris pa rin na tila tumama sa ibang bahagi ng Qatar. Kabilang sa nagulat ng pag-atake ang mga Pilipino sa Qatar. Naku po, di ba yan? Ang dami. Ang tinutuluyang vela sa Qatar ng OFW na si Chris, may 15 kilometro raw ang layo mula sa airbase. It's in our roof. Have you seen? This one, they will intercept. Look, oh, you see, intercept. They're intercepting. So you can see, this is our house. Siguro around 3, 4, 5 na explosions. So lumabas kami sa bahay. Nakita ko na nga yung mga rockets. Kala namin quitis lang kasi kapag kami festival, usually normal yung gano'n. Tapos nag-strike na nga, di ba? Yun yung nag-start na ako mag-video. Ang pag-atake sa US base, ganti umano ng Iran dahil sa pagbomba ng Amerika sa 3 nuclear sites nito. Sa gitna niyan, inanunsyo ni US President Donald Trump online na nagkasundo na ang Iran at Israel sa isang ceasefire. Bagay na itinanggi naman ng Foreign Minister ng Iran. Giit pa ng Foreign Minister, hindi Iran ang nagsimula ng gyera. Walaan niyang tigil ang kanilang military operations pero ititigil kung titigil din ang Israel.
June 13 nang umatake ang Israel dahil gumagawa umano ng mga nuclear weapon ng Iran, bagay na itinanggi ng huli. Ang ating sandatahang lakas handang tumulong sa pag-repatriate o pag-uuwi ng mga Pilipino mula Israel, Iran o ibang parte ng Middle East. The Armed Forces of the Philippines is closely monitoring developments in the Middle East. Should the need arise, the Armed Forces of the Philippines stands ready to assist as directed. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa mahigit 222,000 ang mga Pilipino sa Qatar. Aabot naman sa mahigit 2.1 milyon ang mga Pilipinong nasa Middle East, kabilang na ang mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Apektado ng tensyong yan maging mga OFW na babalik sa ng Middle East. Kanselado kasi ang ilang flight papunta roon. Kung hanggang kailan, alamin sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Emil, pinulsuhan natin dito sa airport. Yung direktang epekto sa mga OFW ng pagsasara ng airspace sa Middle East. Masaklap na nga na marami ang hindi nakalipad. Pero Emil, mas stressful dun sa ilan na hindi alam kung kailan sila makakalipad. Kasabay ng biglaang pag-atake ng Iran sa isang American military base sa Qatar, nagkumahog ang mga eroplano sa pag-iwas sa airspace ng Qatar. Maraming commercial airlines ang napilitang mag-divert habang ang iba bumalik sa mga pinanggalingan. Habang walang kasiguruhan, maraming airlines ang nagkansela na ng flights sa buong Middle East hanggang sa katapusan. Sa atin, 7 biyahe ng palang kanselado ngayong araw. 4 na biyaheng mula Doha, Riyadh at Dubai pauwi sa Pilipinas at 3 flights mula Manila papuntang Doha, Riyadh at Dubai. Direkta ang epekto nito kay Abigail at Susana na parehong pabalik na sana sa Doha, Qatar. Maghihintay na lang po kung kailan po yung update. Anong kita mo? Wala po. Wala po. Stay muna sa accommodation hanggang wala pa pong flight. Hindi ka uuwi sa Nueva Ecija? Hindi pa po siguro. Bakit? Wala pong pera, pamasahe pa po . Sa totoo lang, mas natatakot daw silang mawala ang trabaho nila sa Qatar kaysa banta ng mga missile. Nag-aalala din naman po for safety ko din po, syempre. Nag-aalala din po. Pero kailangan din po talaga. Mas mahirap dito, walang trabaho, walang hanap buhay, sir. Kaya kailangan lumaban para sa pamilya. Sa missile? Opo. Sa missile. Walang missile attack sa Saudi pero maraming international flights ang nagkansela ng lipad doon sa panganib ng GPS interference. Hindi na yan masyadong concern ng mga OFW. Focus lang sa dapat makabalik sa trabaho nila sa Jeddah. Kinakabahan naman pero kaya. Bakit pag hindi natuloy ang biyahe, ano ba mangyayari sa inyo? Iiyak, walang trabaho. Hindi pa pwede dito? Pwede. Ipagdasal po na sana maging okay na po. Nauunawaan naman daw ng mga amo nila sa Middle East kung bakit stranded ang mga OFW pabalik sa trabaho. Nakausap ko na yung company at wala naman daw magagawa kung cancel. Meron naman ng flight bukas, kaso puno na po, hindi na po kami naka-rebook para bukas. Kaya sa 29 na po ang available na flight. Hindi naman siyempre nakaschedule kung kailan yung susunod na missile attack o kung saan man gagawin yung susunod na missile attack. Masyado ikang malikot ang sitwasyon sa himpapawid. Kaya ang panawagan ng mga airlines sa mga pasahero, palagi mag-check muna online ng status ng kanilang mga flights bago dumiretso rito sa airport. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit dapat i-dismiss ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Gate niya, hindi siya guilty sa alinmang ibinibintang. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Not guilty. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Ang kopya ng 35 pahinang sagot ibinigay sa media ng isang partido sa kaso. Sa kanyang sagot, pinabulaanan ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya na bribery, korupsyon, betrayal of public trust, misuse of funds, contracting an assassin at political destabilization. Anya, sinampahan siya ng impeachment complaint dahil kumukontra siya sa Administrasyong Marcos. Dagdag pa ni Duterte, wala umano siyang kailangan sagutin sa summons dahil wala raw nakasaad na statement of ultimate facts doon. Kaya maituturing lang daw itong isang pirasong papel. Giit pa ni Duterte, walang dahilan para magpalabas ng summons ang impeachment court para pasagutin siya dahil wala na itong hawak na impeachment complaint. Ipinunto niyang ibinalik na ng korte ang reklamo sa Kamara. Matatandaang bago nag-adjourn ang 19th Congress, ibinalik ng Senate Impeachment Court ang reklamo sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na walang nalalabag sa saligang batas at para tanungin ang Kamara sa 20th Congress kung desidido pa itong ituloy ang kaso. Pero sabi ngayon ni Duterte, walang probisyon sa 1987 Constitution na nagsasabing pwedeng tumawid ang impeachment trial sa susunod na Senado. At dahil lahat ng pending sa 19th Congress kinukonsidera ng terminated, wala ng jurisdiction ang impeachment court sa reklamo sa pagtatapos ng 19th Congress. Kung itutuloy naman ng 20th Congress ang reklamo, naniniwala ang bise na kailangan itong ihain muli na parang inihahain sa unang pagkakataon. Pag nangyari, lalabag na umano ito sa one-year bar rule sa konstitusyon. Sa saligang batas, may probisyong nagbabawal ng paghahain ng mahigit isang reklamo laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sabi ni Duterte, labag dito ang nakahaing reklamo laban sa kanya dahil pang-apat na umano ito, kaya wala aniya itong bisa. Pagpunto ng bise, may 3 ng naunang impeachment complaint laban sa kanya bago ang natransmit na reklamo sa Senado. Hindi rin aniya sinunod ng Kamara ang rule sa pag-initiate ng impeachment complaint. Dahil sa mga ipinunto ni Duterte, hinihingi niyang ibasura ang aniyay ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sa Lunes ang deadline ng House Prosecution Panel para tumugon naman sa sagot ng bise. Sabi ni House Prosecutor Representative Jervel Luistro, pinag-aaralan ito ngayon ng prosecution team at magre-reply sila sa loob ng 5 araw alinsunod sa rules. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naubusan ng langis na pambenta ang ilang gasolinahan. Ilang oras bago ang unang bagsak ng big-time oil price hike ngayong linggo. Nakatakda namang ilabas na ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan, kabilang ang mga unconsolidated jeepney. Pero may ilan pa rin nagbabalak tumigil sa pagpasada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pila ang sumalubong sa mga motoristang naghahabol bago ipatupad ang dagdag singil sa petrolyo kaninang umaga. Sobrang laki kaya nagpapakarga na ako ngayon. Pinupultang ko na itong motor ko. Maaga pa lang nagkaubusan na sa ilang gas station sa Quezon City. Kabilang sa FPJ Avenue na premium na lang ang natira. Natapos lang ng pila, 11 ng gabi. Ubos yung gas namin. Pero ang good news sa mga PUV, kasado na ang fuel subsidy. Ayon sa Department of Transportation, kahit yung mga jeepney na hindi pa consolidated, kasamang mabibigyan ng subsidy. Gayon din ang mga bus, taxi at UV Express. Pati TNVS at iba pang ride-hailing service at delivery service na pangangasiwaan ng DICT at mga tricycle na pangangasiwaan ng DILG. Good news. Bakit po? Siyempre, ang hirap ng biyahe ngayon, tapos wala pa ganong pasahero. Malaking tulong sa amin yun. Pinagpapasalamat na ilang transport group ang fuel subsidy, pero sana raw hindi na maulit ang mga naging problema noon. Ang ibang mga card na inisyu ng Land Bank ay mga walang pondo. Maraming operator ang may problema dito sa pasada card na ito ng Land Bank. Kanya hindi sila nakakuha ng fuel subsidy. Sa kabila ng anunsyo ng fuel subsidy, nagkilos protesta pa rin ang Piston. Ayon sa grupong Piston, tatagalang daw ang ayuda ng ilang araw, kaya naman panawagan nila ang pangmas matagalang solusyon. At pag sumampa sa 60 pesos per liter ang diesel, posible raw silang magtigil pasada. Hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa. Dahil siya naman ang Pangulo ng ating bansa, pwede siya maglabas ng isang executive order na isuspindi
yung usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo sa ilalim ng bat at saka ng isaysak sa langis. Pero sabi ng DOE, wala sa kanilang kamay ang kapangyarihan na gawing ito. Wala ho tayo sa lugar, no. Yan ay isang gawain at wisdom na panggagalingan ho ng Congress. Pag-usapan ho yan kung sakasakali, pagpatawag ho, doon ho dapat mapag-usapan ho ano magiging effect niyan. Dahil pag nawala ho yung 400 billion pesos collection ng revenue ng gobyerno, halimbawa, ano ho ang ipapalit? Sa ngayon, patuloy raw ang paghahanap ng mga programa ng DOE para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo. Babalik uli ang usapin ng DOE at ng oil company doon ng sa mga discount promo. Bukod sa mga motorista, nangangamba na rin ang ilang nagtitinda at mga mamimili na baka tumaas din ang presyo ng mga bilihin. Possible po na tataas kasi yung sa mga delivery. Pag tumaas naman yung presyo ng sa gasolina at saka diesel, saka naman siguro magtataas yung sa isda. May nakalaan namang pondo sa Department of Agriculture para tulungan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ilang pulis ang isinangkot ni alias Totoy sa pagkawala ng 34 na sabongero at kabilang sa 30 pinangalanan niya sa kanyang affidavit. Kasama rin sa mga isisiwalat niya ang may-ari ng lugar sa Taal Lake kung saan ibinaon umano ang labi ng mga biktima. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Hindi bababa sa 30 tao ang pinangalanan ni alias Totoy sa kanyang affidavit na may kinalaman umano sa pagkawala ng mahigit paan niya sa 34 na sabongero. Ilan sila lahat bale? Sa pagkakalam ko, 108 plus 1 sa Lipa Farm at saka sa Siniluan Farm. Bukod sa mga sibilyang sangkot, meron din umanong mga security guard ng sabungan at mga pulis. Aabot ng 30 yan. Kasama na yung mga pulis at sibilyan yan. Mga ilang sibilyan? Limited ko lang mga 10 yung sibilyan or mahigit pa. Yung mga nasa serbisyo? Sa serbisyo, mga 20 yan. Nasa 20 yan sila. Dapat anyang kasuhan din ang mga gwardya ng sabungan dahil sila yung mga tao nag-turnover, nagbitbit para i-turnover doon sa mga uniformado. At pag na-turnover na sa umuno yung mga pulis, sila ang tumatanggap ng tao at sila yung nagdala doon kung saan nila ipinaslang yan. Kasamaan niya sa kanyang isisiwalat ang may-ari ng lugar kung saan naman ibinaon ang mga labi ng mga biktima. Pinakitaan nila ako ng video. Diyan lang yan sa Talisay. Palaisdaan po yan. May-ari kasama sa kakasuhan. Uniformado yan. Pulis? Yes. Dahil sa alam niya, may mga banta na umano sa kanyang buhay. Palipat-lipat ng tirahan kasi matitris nila ako kung saan at magagaling yung mga yan. Kahapon, sinabi sa panayam ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na isa sa ilalim na si alias Totoy sa Witness Protection Program. Ayon kay alias Totoy, may hinihintay na lang siya bago iharap ang sarili sa mga otoridad. So ngayon, inaayos lang yung dokumento tulad ng sinabi ko doon sa kamag-anak bago matapos ang buwan. Siguro sisikapin naman ng otoridad na siwalat ang lahat. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Maraming naintriga ng ipasulyap kagabi sa Encantadia Chronicle Sangre ang eksena kung saan kita si Amihan at Ibrahim. Ang gumaganap sa huli na si Ruru Madrid, excited sa pagbalik sa set ng Biggest Telefantasia kung saan bidang nobyang si Bianca Umali. Makichika kay Lars Santiago. Ipapanganak na ang bagong tagapagligtas ng Encantadia na si Sangre Terra. Ang anak ni Sangre Danaya at mortal na si Theo. Pero sa pagsilang ng bagong tagapagligtas, may pangitaing ipinasilip kagabi. Ang prinsipe ng Sapiro na si Ibrahim na tila nakahimlay at si Sangre Amihan galing sa Devas.
Kung pangitain ito o panaginip lang, magkakaalaman pa lang. Ang tiyak, pareho ng bahagi ng mundo ng Encantadia ang gumanap na Ibrahim na si Ruru at ang kasintahan niyang si Bianca Umali na gumaganap na Tera. Bagamat matagal nang ditumuntong sa Encaset, alam pa rin ni Ruru ang salitang Enchan. Abisala Eshma, Estasektu, Agtu, mga ganyan. Kasi syempre, Tito Lar, parang taon din ng buhay ko ang inalay ko dyan at ang Encantadia ang unang nagbigay po sa akin ng Best Actor Awards. Magsisimula na ring maghanda si Ruru para sa series of shows sa Canada kasama sina Kaylin Alcantara, Ay de las Alas at Jessica Villarubin. Magsistay kami doon for 22 days. Medyo matagal din kami di magkikita ni Bianca. Si Bianca kasi magbabakasyon naman sa Europe. Actually, para sa amin okay lang yon. Kahit hindi kami magkasama, basta malinaw naman yung tiwala namin sa isa't isa, di ba? 7 taon nang magkarelasyon si Ruru at Bianca at napag-uusapan na rin ang kasal ayon kay Ruru. Malinaw na sa amin na yun na talaga yung pupuntahan. But syempre, yung timing lang, iniintay namin kailan ba yung tamang pagkakataon. May ideal wedding ba si Ruru? Very sacred siya eh. Syempre dapat nasa loob po kami ng church. At the same time, hindi kailangang magarbo. Kasama namin yung mga taong malalapit sa mga puso namin at masaya kami. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Bagaman masaya sa pangkalahatan, may gulo pa rin at basagam pa nga ng bote sa Wata Wata Festival sa San Juan. Limitado na rin ang lugar ng basaan kung saan may hinimatahi. Nakatutok si Oscar Oida. Basaan dito, basaan doon. Wala ngang sinisino ang tubig na isinasaboy bilang bahagi ng Wata Wata Festival sa San Juan. Pero kung dati no man's land ng San Juan para sa mga ayaw mabasa, dehins na ngayon. Mula 7 a.m. hanggang 2 p.m. na lang ang ginawang basaan at nilimita lang sa loob ng itinalagang basaan zone ang Pinaglabanan Road mula Domingo hanggang P. Guevara at ang paligid ng Pinaglabanan Shrine. Bawal din ang paggamit ng mga maduming tubig at anumang bagay na nakakasakit. May ipinatupad ring liquor ban. Yung basahan po dito sa San Juan, mas solid po ngayon kasi wala na tayo sa mga kalsada. Hindi na tayo makapag-istorbo ng mga mga papasok. Walang perwisyo yung papunta sa trabaho, yung iba may emergency, etc. Yun lang. Masaya, hindi magulo katulad last year kasi wala sa Boy Dila. Ang viral na ginawa ni Boy Dila noong nakaraang taon, nagbigay mukha sa pagmamalabis noon ng mga nambabasa. Ang dahilan ng paghihigpit ngayong taon. Ang mga lalabag sa mga patakaran, tinakdaan ng 5,000 pisong multa at hanggang 10 araw na kulong bilang parusa. Right now, as of 2 p.m., wala pa hong kahit isang violation in terms of nakipagbasaan outside the basaan zone. Mahigpit man, umapaw pa rin ang saya ng pambabasa, lalo't naglagay pa ng pool sa gitna ng basaan zone. Mayroon ding pa-dunk tank at pa-concert. Meron pang street dance competition na literal na mainit ang laban. As in, literal na sa sobrang init niya. May mga nanghina, nahilo at hinimatay pa. Hindi rin pinalamig ng basa ng init ang ulo ng ilang kabataan na nagkagulo at nagkabasagan ng bote. Kaya may nasugatan. Ang dahilan, nagkabatuhan umano ng water gun. Sa dami ng pulis, agad namang naawat ang gulo. At binigyan ng lunas ang nasaktan. Oh, may nahuli! Yung mga nadawit, tinurn over na sa DSWD. Karamihan po sa kanila ay hindi po taga San Juan. Chinek namin, they're not from our city.
again, sa lahat po ng mga gustong makiisa sa aming kapistahan, welcome na welcome po kayo. Ang aking panawagan lang po, huwag naman tayong manggulo. Sa kabila nito, naniniwala ang City Hall na naging matagumpay pa rin ang Wata Wata Festival ngayong taon. Lahat ng naging observations po natin ngayon, lahat ng naranasan natin ngayon, we will evaluate, we will process. In fact, in the next few days, I will call for a meeting amongst all the department heads involved. No? I-assess natin kung ano ba ang mga pwede pang i-improve for next year. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Tinawag ng Pangulo na bagong konsepto ng drug war ang pagkakasabat sa mga drogang pinalutang sa dagat na aabot na ngayon sa bilyon-bilyong pisong halaga. Wala anyang dumanak na dugo sa labang ito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa tanggapan ng PIDEA sa Quezon City, pinakita sa Pangulo ang mga drogang literal na nalambat ng mga mangingisda sa dagat ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Region at Cagayan at isinuko sa mga otoridad. Ang kabuuan nito, 1,530 kilos at nagkakahalaga ng 9.5 billion pesos ayon sa PIDEA. Lahat-lahat ay in the last 3 years, we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. I say with much confidence na noon, mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang volume ng droga. Yun ang comparison at yun ang data natin. Nang inspeksyonin ng Pangulo ang droga kanina, sinabi niyang malaking perwisyo at pinsala at maraming buhay ang masisira kung napasa kamay ng mga drug dealer at napunta sa mga drug addict. Ang ganitong pagsabat ng droga sa bansa, isa sa mga haligi ng ibinida niyang bagong konsepto ng war on drugs. We do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. Sasaksihan ng Pangulo ang pagsira sa mga droga sa Kapas Tarlac bukas sa prosesong tinatawag na thermal decomposition. 12 oras itong isasalang sa incinerator at pagkatapos ito ay i-check pa ito ng mga chemist ng PIDEA para tiyaking hindi na mapakikinabangan pa. Mahigpit din ang bilin ng Pangulo na tiyaking walang nakakalusot sa drug recycling o muling pagbibenta ng mga nasabat na droga ng mga tiwaling kawani ng PIDEA o pulisya. Sa PIDEA, we always conduct our operations with other law enforcement agencies para magkaroon kami ng transparency and check and balance. Sa investigasyon ng PIDEA galing ng Myanmar ang mga droga ng Samgor Group na binubuo ng 5 subgroup ng mga drug cartel. Wala pang nahuhuli at nakakasuhan kaugnay ng mga drogang ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Higit pa sa memorable experience sa loob ng bahay ni Kuya, puno ng pasasalamat ang syukla, duo ni Shuvi Entrata at Clarice de Guzman sa nabuong friendship na nadala nila sa outside world. Ang fan si Clarice, sinupresa si Shuvi at ibinyahe ang kanyang parents mula sa Cebu. Makichika kay Aubrey Carampel. Overwhelmed with emotion si ex-PBB housemate Shuvi Entrata sa pa-homecoming sa kanya ng Sparkle GMA Artist Center. Sinalubong siya ng kanyang fans. Naroon din ang kanyang friends na sina Sky Chua at Roxy Smith, pati na ang kanyang TDH suitor na si Anthony Constantino. Pati na ang kanyang parents. Ang fans daw ng kaduo niyang si Clarice de Guzman ang nag-sponsor ng pamasahe nila at mga kapatid ni Shuvi para makaluwas ng Manila mula sa Cebu. Hindi ko alam anong gagawin ko ng pagpapasalamat kasi pera po yung binigay nila talaga na pagpapalipad. And nakita ko po ulit yung mga magulang ko after missing them so much inside the house. At nang makita ang kanyang papa at mama. Masaya lang po ako na natutupad na po ang pangarap namin dalawa. Pinangarap lang po kasi namin to ni Mami before yung ganito po na pag-welcome sa akin, hindi ko po alam na mamahalin po ako ng ganito. Alam naman natin kung ano yung pinaglalaban kami, alam namin yung mga sakripisyo niya, natutuwa kami sa kanya, tsaka proud ako. Natalo man siya sa PB, panalo pa rin niya sa akin.
Nakapanayam din ng GMA Integrated News si Shuvi with her duo Clarice de Guzman. Ikinuwento ng Shukla kung paano nagsimulang mabuo ang kanilang closeness. Lalo't nag-struggle raw si Shuvi nung umpisa dahil isa siya sa pinakahuling housemate na pumasok sa bahay ni Kuya. Parang nakikita ko na medyo somehow na medyo out of place ka, yung malayo ka na hanggang sabi ko, gusto ko siyang nagkwentuhan po kami. Tapos tawa lang kami ng tawa. Nagkasundo po talaga kami. Kaya naman nang pipili na ng final duo si Shuvi, I was stick with, Esnir. Yung para sabi ko, kasi yung pag-uusap namin ni Esnir. Pero nung nakita ko silang lahat, my heart really told me na it's mom. Pinaglaban niya po ako sa mga housemates. The affection really started nung doon ko na-prove yung tumalon ako ng may lapel. Hindi naman po talaga namin pinlano kami magiging final duo. Parang hinayaan lang namin tadhana. Higit sa pagiging duo, nakabuo raw sila ng genuine friendship at pamilya kasama ng iba pang housemates. Kaya ang pinakahuling task nila as house challengers, OA raw talaga sa hirap. Kung alam niyo lang po, nagpa-practice pa ako bago mangyari yun. It was hard for us already. Si Kuya palagi niyang minare-remind na may mission kayo. Ngayong narito na uli sa outside world, tuloy-tuloy ang pag-inspire nila sa fans. Nung na-evict ako, hindi ako yung na-feel ko nun more on happiness kasi excited po ako na lalabas ako na wala nang tinatago buong-buo na malaya. Si Shuvi, feeling meant to be rin ang paglabas na nataon sa pagsisimula ng Encantadia Chronicles Sangre, kung saan gumaganap siya bilang si Veshdita. It's just nice to feel na kasama po ako sa show na yon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pinabulaanan ng House Prosecution Panel na nalabag ang one-year bar rule ng konstitusyon sa pagpapasimula ng impeachment proceeding gaya ng alegasyon ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila ng Korte Suprema, maituturing lang na nasimula ng proceeding kung na-endorso na ang reklamo sa House Committee on Justice, bagay na hindi nila nangyari sa 3 naunang impeachment complaint. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi na nagulat ang House Prosecution Panel sa tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na lumabag daw sa one-year bar rule ang verified impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Kaya pinababasura na niya ito sa Senate Impeachment Court. Those who cannot face the facts, those who cannot prove the substance of their defense, resort to procedure. Ang gusto namin, factual and legal basis. Wala ho yun sa sagot eh. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. May sinabi pa, ang Articles of Incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Kung basura, bakit nyo sinagot? Giit ng prosecution panel, hindi nalabag ang one-year bar rule. Under the rules po, and decided cases ng Supreme Court, the initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun sa 3 unang impeachment complaints. So hindi ho na-violate yung one-year bar rule. Nanindigan ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanyang sagot na answer ad cotelum sa writ of summons na Senado. Nakatakda raw nilang ihain ang kanilang formal reply bago ang deadline sa Sabado at hiniling na idiretso na sa pre-trial ang kaso. Bakit pre-trial? Kasi sa dami ng ebidensya namin, kinakailangang i-pre-marking to markahan. Hihingi kami sa impeachment court na mag-set ng trial dates para talagang sumulong na ito. Dapat din daw maghintay ang ombudsman na resulta ng impeachment trial bago magsagawa ng sariling hakbang alinsunod sa batas. Ang impeachment proceedings po is of primordial consideration. Yan ho ang pinakamataas na antas tungo sa panagutin ang impeachable official. The ombudsman should await the outcome of the impeachment proceedings. The ombudsman should take a back seat. Sinabi rin ng prosekusyon na hindi nila nakikita ang anumang makatarungang dahilan upang ibasura ang kaso nang hindi ito dinadaan sa paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nakipagpulong ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa Commission on Human Rights. Kasunod na mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Gusto ring makuhanan ng affidavit ng komisyon ang whistleblower.
para sa hiwalay nitong investigasyon. Nakatutok si June Veneracion. Habang nasa kandungan ang larawan ng anak, maya't maya ang pagpatak ng luha ni Maria Carmelita Lasco. Inabutan na siya ng matinding karamdaman sa 4 na taong paghahanap sa anak na si Ricardo, isa sa mga missing sa Bungero. Sa sitwasyon kong ito, nakakaya kong lumuhod hanggang makarating ako ng altar. Kasi hindi naman basta-basta magpalaki ng isang anak, di ba? Nagsama-sama sina Carmelita at iba pang mga kamag-anak ng mga missing sa Bungero para sa prayer rally sa loob ng compound ng Commission on Human Rights. Sa paglutang ni alias Totoy, na nagsiwalat ng mga nalalaman niya sa pagpatay sa mga missing sa Bungero, nabuhayan daw sila ng loob na makakuha ng hustisya. Pero alam nilang mahaba pa ang kanilang laban. Yung mastermind na gumagawa nito, napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin, may asawa ka rin, na may pamilya ka rin. Pero bakit kinuha mo yung mga mahal namin sa buhay? Kung sino ka man, sana makonsensya ka. Kami po ay 4 na taon na mahigit na hirap na hirap. Sobrang napakahirap. Mahirap na nga yung buhay namin. Mahirap pa itong nangyari sa amin. Pagkatapos ng prayer rally, nakipagpulong sila sa Commission on Human Rights. Ang Commission on Human Rights po ay nandito para ipagpatuloy ang aming investigasyon. Yun pong paglutang nitong isang sabihin na nating suspect dito po sa crime. Gusto po naming makausap siya, gusto po naming kuhanan siya ng affidavit. Iginit naman ng PNP na nakahanda silang protektahan si alias Totoy. Regardless po kung sino po ang involved dito, sibilyan, mataas na tao at even yung mga kabako po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy nating minomonitor ang low pressure area malapit sa Luzon na kumpara kahapon ay tumaas ang tsansang maging bagyo. Uli itong namataan kaninang hapon, 445 kilometers. Kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, nasa high o mataas na ngayon ang tsansa nitong maging tropical depression o bagyo sa mga susunod na oras. Kung sakaling nasa loob pa ng PAR, kapag naging bagyo, papangalanan itong bagyong Bising. Pero sabi ng Pag-asa, sa loob o labas man ng PAR ito lumakas bilang bagyo, wala na yung direktang epekto sa bansa. Gayunpaman, posibleng magpaulan pa rin ang southwest monsoon o habagat, pati ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga, wala pa gaanong ulan maliban sa ilang bahagi ng Mimaropa at Mindanao. Sa hapon, halos buong bansa na ang ulanin. May matitinding buhos ng ulan sa Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Bohol at malaking bahagi ng Mindanao, lalo ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at BARM. Sa Metro Manila, bago magtanghali ay unti-unting tataas ang tsansa ng ulan. Posibleng maulit yan sa hapon at gabi, kaya magdala pa rin ng payong at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Dahil sa missile attack ng Iran sa Qatar, 10 oras na naantala ang flight ng 31 Pilipinong pauwi sa Pilipinas. Nakatakda silang dumating mamaya bilang bahagi ng repatriation sa gitna ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Nakatutok si Darlene Kai. Nagulantang ang mga Pilipino sa Doha kagabi nang mamataan nilang missiles na sunod-sunod na pinakawalan ng Iran sa isang US base sa Qatar. Ang damay! Kuha ito ni J. Carlo Abrio na naka-duty noon bilang delivery rider sa Doha. Misulang fireworks display daw kung titignan mula sa malayo. Pero sa personal, ramdam na ramdam daw ng asawa niyang si Christine ang matinding takot. Yung amo ko, yung madam, biglang bumaba. Sabi magtago nga kami sa basement. And then yun nga, lahat kami nagbabaan. Halos 3 oras daw silang nagtago sa basement ng bahay ng kanyang amo kung saan siya nagtatrabaho bilang caregiver. Pero hindi raw siya mapakali dahil alam niyang nasa kalsada ang asawa niya sa mga oras na iyon. First time, kinabahan po talaga ako, ma'am. Kasi feeling ko parang tuloy-tuloy na siya. Pero pinakalma lang din kami ng mga lokal dito. Dahil sa missile strike, pansamantalang sinuspindi ng Qatar ang air traffic kaya pinagbawalang lumipad ang anumang sasakyang panghimpapawid, papasok at palabas ng bansa. Kabilang sa mga naapektuhan ng unang batch ng OFWs na nirepatriate dahil sa kaguluhan sa Iran at Israel.
Na-delay ng mahigit 10 oras ang flight ng 31 OFW sa sinundo ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. 26 sa kanila ay mula sa Israel, 3 ang mula sa Jordan at tig-1 naman mula sa Palestine at Qatar. Nang payagan na uli ang mga biyahe, agad din silang nakasakay sa flight pabalik ng Pilipinas na nakatakdang dumating pasado alas 7 ngayong gabi. We're on our way home and we're thankful to the Qatari authorities. We're thankful to Ambassador Prem Melicor and the Philippine Embassy here in Doha, and of course, the President himself who has been monitoring our condition. Naghahanap na raw ang gobyerno ng ibang posibleng ruta na ligtas at hindi maaantala ang biyahe ng mga susunod na batch ng nagpapa-repatriate na OFWs na nasa higit 300 ngayon. At this point, we are currently also considering or studying that availing of a chartered flight. Alam ko yung iba sa inyo, alam yung ating naging chartered flight going to Lebanon. We have to consider restrictions in airspace, host country permits, and other measures para sa ma-ensure yung safety ng ating mga kababayan. Sinisiguro ng DMW at OWA na anuman yung maging desisyon ng mga kababayan nating OFW sa Iran, Israel at ibang bansa sa Middle East, kung uuwi man sila o mananatili kung nasaan sila ngayon, ay susuportahan sila at bibigyang tulong ng ating pamahalaan. Hindi lang daw financial assistance, kung hindi pati tulong sa kanilang tirahan, trabaho at kalusugan. Bukas din daw ang parehong klase ng tulong para sa undocumented OFWs na apektado ng gulo. Hindi kami tumitingin sa dokumento pagtungkol sa pagtulong, lalo naman ngayon na may ganitong nangyayari. Alam naman, magkwentahan pa tayo kung sinong nakarehistro o wala. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Itinigil na ng Police Community Affairs and Development Group ang kasunduan nito kay social media personality Rendon Labador kaugnay sa fitness program ng kanilang unit. Naputol na po yung engagement po ng PICAG po sa kanya. According to General Sao, there was a misunderstanding in terms of the engagement with the concerned individual ay parang probably parang na-excite lang siguro, sir, si Ginoong Rendon na nung magkausap sila. Factor ba yung crash? I cannot second guess po kung ano po yung naging reason why they stop po yung engagement po kay Ginoong Rendon po. Kinuha umano si Labador para mabawasan ang timbang ng mga pulis bilang pagsunod sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Atore III. Paglilinaw ng PNP, ang kasunduan kay Labador ay para lamang sa nasabing unit at hindi para sa buong PNP. Wala ane silang kinukuhang personalidad para sa buong hanay ng pulisya. Sinabi ni Ambassador of the State of Palestine to the Philippines, Munir Anastas, na malaking problema para sa Palestine ang pagbigay ng humanitarian aid sa Gaza at West Bank sa gitna ng opensiba ng Israel. Sinabi niya yan sa kanyang pagbisita sa GMA Network. Sa pakikipag-usap ng ambassador kay GMA Network President and Executive o Chief Executive Officer Gilberto Duavit Jr., kabilang sa tinalakay nila ang kultura ng Palestine at ng Pilipinas. Kasama rin nila sina Senior Vice President at Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, at Vice President and Head of GMA Corporate Affairs and Communications, Angela Javier Cruz. Pagliligis ng atensyon mula sa sitwasyon sa Gaza ang panibagong opensiba ng Israel sa Iran. Ayon po yan kay Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas. At ngayong 2 taon mula nang sumiklab ang tensyon ng Palestine at Israel, panahon na anyang idiin ng Pilipinas sa Israel ang pagresolba ng krisis sa Gaza. Ang eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Pia Arcangel. Habang nakatuon ang atensyon ng mundo sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at sa palitan ng opensiba sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, maingat ding inoobserbahan ng Palestine ang sitwasyon. Magdadalawang taon na kasi at patuloy pa rin ang gera sa pagitan nila ng Israel. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas, na ang panibagong opensiba ng Israel sa Iran maituturing anyang paglilihis ng atensyon mula sa sitwasyon sa Gaza. Is the question why now? Why Israel
attacked Iran right now, knowing that since decades, Prime Minister Netanyahu was always saying that, oh, Iran is too close of possessing the nuclear weapon. The attack came only 2 days before the meeting that was scheduled between the US and Iran for the negotiations. Sinabi noon ng Israel na inatake nito ang Iran dahil gumagawa umano ito ng nuclear weapons, bagay na itinanggi ng Iran. Sa 20 buwang military campaign naman ng Israel sa Gaza, mahigit 50,000 ng Palestinians ang nasawi. Mahigit 1 milyon ang lumisan ng kanilang tirahan. At sirang-sira na ang mga istruktura ayon sa health authorities sa Gaza. Itinuturing ito ng United Nations at ng mga kasaping bansa na matinding humanitarian crisis. Malawakan din ang malnutrisyon dahil hirap silang mahatira ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangangailangan. Everybody was asking Israel for the ceasefire first and to allow the humanitarian aid to arrive to the population. While Israel was using food and water as weapon, it is against all, not only international law and international humanitarian law, it is completely immoral, it is unhuman, it is unacceptable. Dati na nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos ng pagkabahala kaugnay nito at tingin ng ambasador na papanahon ng idiin ng Pilipinas sa Israel na resolbahin nito ang krisis sa Gaza, lalo pat sinusubukan ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. What we hope that Philippines has good relation with Israel is to apply some pressure on Israel in order that Israel respect the humanitarian question in Gaza especially and in the West Bank as well. In any case, we are really thankful for the President and the government since they made several statements asking for ceasefire and for humanitarian aid arriving to Gaza. So the Philippines is doing its best. Isa sa mga isinusulong ng United Nations ang pagkakaroon ng two-state solution sa pagitan ng Israel at Palestine, kung saan paghahatian nila ang lupang inookupahan nila. Posible raw ito, pero dapat makitaan ang magkabilang partido ng sinseridad. Is it viable still? Yes, it is. Even if it is weakened, there is a need to have a change within Israel with such a government. Of course, it wouldn't work since they declare it very clearly they are opposed to such a solution. Second thing, it's not only freezing the settlements, but also having a solution to take all settlers back to Israel. Ayon kay Ambassador Anastas, hangad nila ang pangmatagalang kapayapaan at umaasa sila na bago pa lalong lumala ang sitwasyon sa pagitan nila at ng Israel, makakamit nila ito. It is very simple. As I mentioned, if there is a will, there is a way. It is not a religious conflict. It has nothing to do with religion. It is a political conflict. It is a legal conflict. It is a territorial conflict, whatever you want, but not religious. Para sa GMA Integrated News, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Pinapapabasura ng Office of the Prosecutor sa ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ni dating Pangulong Duterte na interim release. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na ibasura ng korte ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Redacted o tinanggal ang ilang bahagi ng tugon na naka-upload sa website ng ICC dahil sensitibong impormasyon ang nilalaman nito. Sa 12 pahinang tugon, sinabi ng prosekusyon na naniniwala itong kailangan ang patuloy na detention ni Duterte para masigurong dadalo ito sa kanyang paglilitis, masigurong hindi niya haharangin o ilagay sa peligro ang investigasyon at ang court proceedings at para mapigilan siyang ipagpatuloy ang paggawa ng krimen na nasa jurisdiction ng korte. Kabilang sa dinitalyang dahilan ang hindi raw pagtanggap ni Duterte sa legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya. Kita raw yan sa mga pahayag ni Duterte at sa mga ikinulos ng kanyang mga kaanak, particular ang pagsabi nilang kinidnap si Duterte ng ICC. Tinukoy pa ang pagpukol ng cellphone ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Abansenia sa isang miyembro ng arresting team noon sa Pilipinas.
dahilan para masugatan ito. Nananatili rin daw makapangyarihan si Duterte, kaya posibleng malagay sa peligro ang imbestigasyon at ang seguridad ng mga testigo at mga biktima. Kapag pinayagan ng interim release, mas magkakaroon daw siya ng akses sa kanyang mga koneksyon para isagawa ito. Binanggit dito ang kanyang mga anak, particular si Vice President Sara Duterte na may impluwensya sa gobyerno at mga kaalyado ng kanyang ama. Binanggit din ang impeachment proceedings laban kay VP Sara at ang aligasyong nagbalak siyang ipapatay si Pangulong Marcos. Kapuna-puna namang binanggit ng prosecution na nagkaroon sila ng usapan ng depensa para sa negosasyon kung paano mamimitigate ang mga risk kung bibigyan si Duterte ng interim release. Pero yan daw ay kung si Duterte ay dadalhin sa isang bansang niredact ang pangalan na may mahabang history ng pakikipagkooperasyon sa korte at nakatitiyak na masusunod ang mga kondisyong ilalatag para sa interim release. Pagdiin ng prosecution, hindi raw ito sa bansang tinutukoy ngayon ng mga abogado ni Duterte. Hindi rin daw pumayag ang prosecution na hindi nito tutulan ang isang petisyon ng depensa, lalo't hindi pa nito na isusumite at hindi pa nila naaaral. Si Vice President Sara Duterte naman, kinumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Paglilinaw ng bise, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan. Gayunman, sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future. Bukod sa Australia, may isa pang bansa na binanggit sa hiling na interim release ng kanyang ama pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Balik bansa ng VP ngayong hapon ayon sa kanyang tanggapan matapos ang ilang araw na pagbisita sa Australia. Bukas, nakatakda naman siyang dumalo sa isang pagtitipon sa Pampanga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Malayo na pero malayo pa. Isa sa pinakanatutunan ni Andrea Torres ay i-acknowledge ang efforts and improvements sa buhay sa gitna ng mga pinagdaanan. Ang emotional na pagsalang ni Andrea sa GMA Integrated News interviews, ichichika ni Nelson Canlas. Andrea Torres, welcome to GMA Integrated. Ipinakilala ni Andrea Torres sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News interviews ang kanyang gagampanang papel sa upcoming afternoon prime series na Akusada. Si Carol na simpleng magtatahong pero madidikitan ng krimen ang pangalan. Pumunta kami sa mismong lugar kung saan talaga kumukuha ng mga tahong sa Bacoor, Cavite. Actually, gumawa ng documentary si Miss Cara David dito and inaral namin yon. Yung pagod, yung init, yung pawis, but at the same time, dream role daw ni Andrea si Carol na back-to-back sa well-applauded niyang pagganap as Sisa sa Maria Clara at Ibarra. Gusto ko pa gumawa ng movies, gusto ko pa gumawa ng mas marami pang mga characters na sana mag-iiba yung pananaw ng tao sa mundo. Yung Sisa, nung sinabi nila na dati ang tingin lang namin sa kanya katatawanan or baliw. Ngayon nakita namin na ay hindi pala. Di raw naging madali para kay Andrea na marating kung nasaan siya ngayon. Until now naman, parang ngayon, oo, hindi pa ako nag-relax. Andrea Torres ka na, oh. Hindi ko siya tinitingnan na gano'n kasi ang dami kong mga pangarap. So feeling ko, long way to go pa talaga. Ang dami pang room for growth. Ang dami ko pa talaga gusto maabot. At ang kanya raw sandalan, suporta at pagmamahal na nakukuha niya sa kanyang pamilya. Kaya't mas madali daw na maghintay para sa darating na magmamahal sa kanya. I welcome it. Ayoko lang i-pressure. Kasi pag hinahanap mo, minsan namamali ka kasi sa kagustuhan mo lang na magkaroon ng partner, di ba? Kung minsan, lahat ng traits okay. Pero may hinahanap kang kilig na hindi mo ma-explain yung Ano ba yung hinahanap mo? Gusto ko lang talaga yung pareho kami ng values.
Ikinuwento rin ni Andrea ang anghel ng kanilang pamilya, si Kenneth, ang kanyang nakababatang kapatid na may autism at Down syndrome. Alam namin na binigay siya sa amin kasi siguro capable kami na magmahal ng ganong kalaki. Iba yung tanggal ng pagod once na ngitian ka, once na ihag ka. Every birthday niya, July 27, may big thing na nangyayari sa akin. Kung na matutupad, lucky charm. Ugali daw ni Andrea na magkwento kay Kenneth sa tuwing may pinagdaraanan siya. At hindi man daw nakakasagot, alam niyang naiintindihan siya ng kapatid. Dumarating ka sa point sa life mo na syempre nagre-reflect ka kung na-reach mo na ba yung mga goals mo, may time pa ba, sa tamang landas ba ako. Masyado na bang malaki yung dream ko na umaasa ako masyadong maaabot ko to, or kailangan ba maging realistic ka, medyo mag-step back ka na, bakit ako naiiyak? Ang pinakamahirap daw na makalaban ay ang sarili. Ever since 6 years old ako, walang ibang nag-drive sa buhay ko kundi gusto ko mag-artista. So, grateful naman ako na kahit na prof yung dad ko, hinayaan niya ako pag kailangan ko mag-stop saglit. Kasi alam niyang, yun talaga yung gusto ko. Na-realize ko to recently kasi medyo nagbago na rin yung mindset ko. Siyempre, you have to help yourself, diba? Na-realize ko na minsan nakakalimutan mo na, marami ka pang gustong gawin. Pero marami ka na rin nagawa. Na nakakalimutan mo ibigyan ng credit yung sarili mo na na-achieve mo yon. And siguro, minsan kasi ang iniisip ko, bakit ganun? Ba't sa akin ang hirap? Ba't hindi ako nagkakaroon ng moments na parang, ayan, binigay lang sa'yo? Siguro, mas dapat kong isipin na at least, masasabi ko, lahat ng meron ako, na-earn ko yun, nilaban ko yun, di ba? And nakatulong yun sa akin ngayon kasi iba yung appreciation mo sa work mo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.